ito no, ito yung ginawa kong 3D para to represent the actual site condition niya, no? Para makita natin kung ano yung magiging problem niya. Hindi ko lang in-include dito yung sprinkler system, which is tumatakbo dito. Base dun sa napakita natin kanina, no? So, yan yung magiging space niyan. So, pati sa toilet, ayan, bare na bare siya. Walang laman, no? Abang lang yung mga drain, provision sa drain, water supply, ganun. So, mostly concrete lang, mostly pinto lang talaga yung ano eh. Tapos dinuwain ko na rin dito yung tubo niya dito, no? Tumatakbo. Sinukat na rin namin yan. Saktong-sakto para malaman natin yung height na gagawin natin dyan na ceiling. So, ito yung breaker natin, existing. Kukubera natin yan para may tago siya, no? So, ayan yung ngayon, yung magiging proposal natin, no? Pinakita ko lang yung bare finish niya, no? Bago natin lagyan ng finishes. So, para iisa-isahin natin, no? So, sa floor finish, tignan natin sa floor finish. So, ang pag-uusapan natin is about floor finishing, painting, ceiling finish, lighting, mga power outlet, saka mga basic fixtures sa toilet and kitchen, countertops, yan, toilet tiles and waterproofing. Kasama na rin yung waterproofing dito sa tiles dun sa balcony. Kasi pag hindi mo inano yan, magpupondo yung tubig at maaaring maapektuhan yung unit mo. Ang nagiging ano lang dito is wala kami nakitang may tubo dito eh. May tubo dito sa labas. Dito tumatakbo from ano, full height siya eh, na tubo eh. Hindi namin alam, wala kami nakitang drain. Ewan ko kung paano siya magde-drain pag nagpondo yung tubig dyan eh. Kailangan natin tanungin yung admin kung paano yung ganun. Kasi hindi na namin naitanong kasi wala nun that time eh. Magpupondo yung tubig dyan pag malakas yung ulan eh. Maaari pumasok sa unit natin. No? So yan. So balik tayo dun sa ngayon ganito no. Ayan, nakikita mo nga may wood paneling dyan. So ayan magiging pag-usapan muna natin yung flooring niya. So on ko lang tong flooring kasi naka-layers to eh. So ang proposed flooring natin is medyo dark brown siya. Since ang gusto nyo is ganitong klaseng wood, no? Yung para siyang thick wood, oak, na itong kulay, no? Ayan yata yung plan nyo na furniture, eh. Naisip ko, kailangan para may contrast, dapat darker siya. So, ganyan. Ang gagamitin natin siguro mga 20 by 120 na tiling. Tapos may grout siya. Medyo lakihan natin yung grout para sa movement, no? Mag-apply tayo ng may magandang grout para syempre nasa penthouse tayo. Yung movement niya talagang matindi, no? Hindi natin talaga may iwasan. Karamihan sa nakikita namin sa mga condo, ang mga tiles nag-aangatan eh. Kasi nga magalaw. So ayan no. Ayan ang pero magagamit tayo ng flexible na grout para medyo matagal ang buhay niya. Matibay. Kaya lang syempre medyo iba rin yung price nun. So in terms of floor finish, ay ang gagawin natin 20 by 120 na tiles. Mamimili tayo ng tiles ngayon sa either Wilcon or other Home Depot para sa pricing niya, no? Para maganda. Hindi naman siya actually siya dark brown eh. Maganda talaga dark brown, no? Para match thick
wood, no? Para ano siya, hindi siya dark na dark, medyo may contrast siya dun sa, ano, sa thick na furniture. Or ito kasi naglagay ako ng wood paneling para medyo maganda yung kalalabasan niya. At least may contrast siya, no? So, ayan ang magiging flooring natin. So, sa painting, meron tayong tatlong colors, combination niya, no? Meron tayong light gray, which is this one, sa upon entry, no? Kasi pangit yung iisang kulay lang eh. Tapos, ang match lang, ang magandang match para sa thick color na wood is mga dark gray. Dark gray and ito naman, light gray to, no? So, meron tayong light gray, dark gray, saka yung yan, wood, no? So, parang lumalabas tatlong shade siya, no? May kahoy, merong dark na paint. Semi-gloss siya. So, mas maganda siguro yung ibang part is matte. Pero tignan natin kung ano. Kasi ang matte kasi medyo dumihin eh. Pero pag gray naman, hindi naman gaano. So, mas maganda semi-gloss para medyo washable siya. So, ayan, pati yung base natin. Ito, may bubuhusan to. Kasi nga, pinakita ko kanina, wala pang concrete base yun. Wala pang concrete base yun eh. Kailangan buhusan siya ng semento. At ito, semento siya eh. So, lalagyan natin lang ng ano yan, later on. So, sa painting, gano'n na magiging painting, more on interior, no? Interior painting. Ngayon, sa ceiling naman, on lang natin yung ceiling, no? Nakikita mo ngayon, wala pang kisame, no? Pag, ito ang proposed ceiling natin. Magda-drop siya. So, ayan ang difference niya, no? Sa entrance, magda-drop siya para makuberan yung ano. Kasi hindi naman kailangan high ceiling dun sa entrance eh. Kasi small space lang siya. At hindi naman magagamit talaga yan. Unless na gusto mo maglagay ng malaking chandelier, no? Which is, hindi naman. Usually naman sa mga hotel, ganito eh. Sa entrance, mababa. Upon entry, tapos lalaki siya. Kasi minsan naglalagay sila ng aircon dito eh. Pwede siya maglagay ng aircon, yung mga built-in na aircon sa loob. So, ayun ang kisame natin, no? Plan natin maglagay ng cove lighting. Kumbaga, may ilaw dito sa gilid, all around siya. Yan, may ilaw yan. Ganun siya, no? Ngayon, kaya iba kulay nito dito sa bandang magiging loft side natin, no? Yes, ngayon makikita mo kung bakit ganyan, no? Pero gypsum yan. Lalagyan natin gypsum. Iniiwasan natin yung ano eh, yung Pisum board na sinasabi, yung ang tawag dito. So ito, no, meron ding indirect light dito. May cove light din ka din sa gilid. Kasi hindi ka pwede mag-lighting dito sa gitna eh. Kasi medyo mauuntog ka na. No? Pag naglagay pa tayo ng ano dyan, advisable, wag na. So ang lighting natin sa gilid lang, maliwanag na yan kasi small space lang yun actually. No? Kasyang-kasya lang yung double size, queen size na bed. No? Mangyayari. Ito magiging light gray din sa part na to. So ayan no. So ayan na yung painting saka yung flooring niya. Outcome ng magiging ano natin, unit natin. So pansin mo wala na yung ano no, yung pipe. Tinago kasi natin yan eh. Ayan yung before and after. So yan. So ang paneling natin hanggang kisame lang. Yung wood panel dito no. So pag tinakpan natin yan, pati dito bumaba tayo kasi tatakbo yung ano dyan eh. Yung sprinkler eh. Dito sa area na to eh. Tatakbo yan eh. Ayan, patatakpan
siya. Bumaba lang siya ng 150 millimeter dito. Yung side na to. Tapos ang provision natin sa kisa may mga 300 lang. Para sa sprinkler nga dito sa taas. Kasi meron dito eh. Tinakpan lang natin. Bumaba lang siya dito ng 300 millimeter. Ayan o. So itong the best way para kuberan yung hindi dapat makita, no? So, ganyan ang magiging outcome ng ating kisame. Ngayon, sa lighting naman, pag-usapan natin, may cove lighting dito. Ngayon, dito naman, plan ko maglagay ng pin lights para medyo maganda ang entry niya. Mala hotel lang dating, no? Saka dito, may chandelier sa gitna. So, may option tayo sa one switch sa chandelier, one switch dito sa cove lighting sa gilid. Saka dito may switch din dito, separate. Saka may switch din dito, no? Separate para sa um, ano, sa loft natin, loft bed, no? Okay, sa lighting, no? On natin yung light. Kita natin. So, yan, no? Naglagay tayo ng lighting. So, ito yung mga pin lights. Most probably, mga 4. Mas maganda na low wattage lang, no? Para medyo hindi ganong, ano. Pwede naman dalawa, pwede tatlo, pero I prefer 4 eh. Or tatlo, pwede rin. Depende kasi sa wattage yan. Minsan kasi, kahit isa lang ilagay mo, tapos malakas ang watt, um, minsan masyadong maliwanag eh, pero yun may mga dark spot siya. So I prefer maliliit siya, at least 4, pero yung wattage hindi ganong kalaki para distributed lahat ng ano, liwanag, no, dun sa area. Tapos dito merong nakaabang na for chandelier. Ayan. Although itong chandelier na to, hindi natin sasama sa contract, or depende sa inyo kung isasama natin sa contract. Depende sa gusto nyo eh. Kasi mahirap magkabit yan. Medyo mataas yan eh. Ay, may na-include yata ako dito. Ayan o. Ito yung mga ilaw eh. Ng loft natin eh. Kasama lang. So, i-on ko na yung loft, no? On ko na siguro yung loft para makita na agad. So, ito yung magiging loft natin. So, ayan yung ilaw ng loft natin sa baba. Tapos may ilaw din doon, no? Ito yung magiging access natin papuntang loft. Ito yung the best location eh. Kasi dito, nag-try ako ng hagdan dito na manipis. Kaso, aksayado sa space. Saka nauuntog ka dito eh. Once you reach yung level nito, mauuntog ka na dito. So, kakain siya ng sobrang laking space. At masasarap pa tong area. Kasi hindi ka pwede magpatong ng kama eh. Ng ganong kalaki. Itong the best na location niya para sa access. Kasi may bintana ka na. May ilaw ka na, natural light. At the same time, at hindi pa sagabal sa space, no? Kasi yung hagdan, ganun lang. Aakyat ka lang. Kasi malit lang naman eh. Oh, this is 2 meters lang to eh. Almost height ng door dito. Saktong-sakto lang siya. Ngayon, ang ano dito, pag umaakit ka ng loft, halos consider nyo sa crawl space na siya eh. 1.3 lang yung height nito eh. Tama-tama lang para tulugan. No? So, ayan yung lighting natin. Ngayon, yung finish na, nilagyan ko talaga ng wall paneling dito eh. Para magkaroon siya ng value yung unit mo. Kasi pag may mga ganyan, nag-increase yung value niya eh. Alam mo na, pag gusto mong pa Airbnb, at least medyo maayos yung gusto lang nila, ano eh, picture, alam mo na, di ba? Mga Pilipino, ganun. Mas maganda, may wall, accent, para medyo interesting siya. Hindi siya boring, kumbaga. Mga parts, modern siya. Wala na tayong baseboard pala dito, no? Huwag na tayo maglagay para wala nang additional.
Ganda kasi pag malinis lang eh. Although pwede rin in future kung gusto nyo magpalagay. Pero for the time being, okay na yung ganito kasimple lang. No? So ayan na yung loft, lighting. Ngayon yung power switch ay yung mga power outlet natin, magdi-dictate yan based sa furniture. So isa-isayin natin, no? On ko lang tong power. Sa power na tayo eh. Yan, no? So meron tayong 10 power. Ito meron tayong isa dito. Mamaya malalaman kung bakit itim yan, no? Ito lang yung nakaabang na available. So, ang problem niyan, magre-reroute tayo, no? Magkakaroon tayo ng tubo. Magdidrill tayo sa pader, maglalagay ng tubo, mag-rewiring para ma-achieve yung ganitong outlet. Merong 10 tayo eh. 1, 2, 3, 4, 5. Pasensya ko narinig mo yung tricycle ah. Ayan. Meron tayong power din dito. Puti naman siya, no? Para medyo ano siya. Tapos meron din dito sa side na to. Meron din dito sa dining. At meron din sa taas. Malalaman kung bakit nandyan yun kasi ang kama natin nandito eh. Hindi siya pwedeng coveran. At least dito, hindi naman ma-occupy itong space na to eh. Kasi napakaliit. Kung bakit naging ganyan, kasi nga meron tayong sprinkler na ano, no, tumatakbo dyan. Gaya na nasabi ko kanina. Bali, ganyan yan, no? Walang kisame. Oh, kailangan lang natin talaga maglagay ng kisame dito para sa mga nakaabang na sprinkler. Hindi siya pwedeng tanggalin eh. No? Although pwedeng i-suggest nila na dito sa pader yung sprinkler, no? Sa pader dito. Which is, ewan ko kung okay lang sa kanila yon. Pero i-anticipate natin na hindi pwede. So ito, include na natin yung kisame. So ayan, no? Ayan po yung mga power switches natin. Wala tayong power sa toilet. Hindi na tayo naglagay dun. Kasi maliit lang siya eh. So, no need naman para maglagay ng shaver dun o mag-blower since hindi ka na mag-vanity dito sa labas na. So yun, may power na tayo. Merong, pa ba? Ngayon, isasama din natin sa contract natin is yung basic fixture, no? Pati tiling, waterproofing, kasama na rin ng toilet. So, naglagay lang tayo ng tiling dito na 30 by 60 na tiles. Ito, hindi siya magaspang, no? Sa floor, dapat ito medyo glossy siya sa pader. Hindi lang halata sa 3D. So, ayan, no? Ayan na maging tiling natin sa toilet. Excuse me. So, ito naman yung magiging fixture natin kasi dito may nakaambang na for the water closet, no? Saka dito sa lavatory. So, ayan yung ikakabit natin na toilet. Simpleng toilet lang. Saka dito yung shower. Nandito yung shower niya sa side na to. Ngayon, yung enclosure, shower enclosure niya para hindi siya basa. Laging basa dito, no? Later on na yun, pwede natin dagdag yun as variation. Parang additional, no? Pero for the time being, para matirhan siya, mag-usap muna tayo sa first contract. Ito yung magiging first contract niya, no? Para matirhan lang. So, yung naglagay kami ng solid panel door dito para sa toilet, no? Pwede rin naman PVC, gaya ng nasabi ko kanina. Para hindi ka anong masira, no? Pero madaling masira ang PVC kasi. So, ayan, no? Naglagay tayo ng black granite dito or marble. Depende sa gusto nyo. Pwede rin solid top, no? Medyo mas pricey nga lang yun, no? So, ayan, no? Nandito yung counter natin, range. Pinapatong lang. Nakahub lang siya, no?
pinapatong. So, kasi electric daw eh. Electric lang daw yung ano, hindi siya gas eh. Ang allowed. So, may outlet tayo dito. Power outlet para sa mga coffee, sa mga iba pang may food processor kayo na ano, na gagamitin pag gumagawa ng kape, nag-grind ng ano. So, yan. Itong space na to gagamitin natin sa mealwork. Sa mga mealwork natin, yung mga cabinet, no? Sinabing mealwork, mga cabinet natin yan. Ang naging issue lang dito sa condo nyo is yung, yun nga, yung space na provision para sa cabinet, yung mga cupboard nyo, yung mga damit, di ba? So, i-incorporate din natin yan sa TV cabinet para isa, parang hotel type. So, yan ang ano natin. Sasama na rin siguro natin yung doorbell, no? Doorbell. Kailangan may doorbell ka dito eh. May kakatok dito. Pati siguro door viewer. Kasama mo na rin yung door viewer para masilip mo kung sino yung kumakatok na yun, nagdo-doorbell. So, kailangan may wiring yun. Meron ding yung pinaka-speaker niya, no? So, meron tayong lighting dito, dalawa. Pin lights. Kasi nga, ano siya eh, para siyang coffee area, nook area. Tapos dito mga lights, no? Ito flat lang siya. Kaya parang di tayo mauntog. Ngayon, kung bakit ganito, makikita natin mamaya. Kasi ang proposal ko dito, maglagay ng mga shelves dito para hindi nasayang yung space. So, ito basically ang um, magiging itsura. Kasi dito pala, no? Kasi nabanggit mo, may sarili kayong karpentero eh. Ewan ko kung kayo nagagawa or kami, no? Depende rin, no? Pero dinesign ko na rin just in case na gusto nyong ipagawa. Pero for the time being, yung scope natin, basically ganito, no? Without chandelier, of course. Pwede rin natin isama yung mga pin lights na pati itong ilaw. May mamili na tayo para ano. Pero kayo rin ng ano, kung gusto nyo kayo din ng mamili ng ilaw, pati chandelier, pakabit nyo na lang sa amin, pwedeng ganon. Pero ito yung magiging ano natin, kung ayaw nyo pa-include yung sa kusina, yung mga cabinet niya, no? Ganyan, itong first contract. Kisame, mga ilaw, switches, power. Yan. So, ayan po yung ano, no, magiging itsura niyan. Para medyo, pwede ka na tumira halos eh. Livable na siya eh. Magamit mo na yung loft, pwede ka na maglagay ng furniture, may mga ilaw na siya. Ang wala dito is kailangan natin maglagay ng AC, no? Usually, ang split type niyan, nalagay mo yan dito eh. Sa ibabaw nito. Pinaka the best location niya, no? Kasi nandito yung ano eh, service area para sa condenser niya. Pag split type. Ayan. So, open siya, no? Ngayon, pag may millwork siya, ganito itsura. Kaya dun papasok yung um, magiging second contract para hindi ganong kabigat, no? Una, dapat matapos muna natin to. Ngayon, yung second phase niya, pag okay lang sa inyo kung bakit, ano, no? Kailangan i-phase pa para makontrol yung budget nyo para kasi ganun yan eh, para hindi kayo mabigla. Kasi yung ibang clients kasi, minsan nabibigla sila pag ito yung contract ng ano, gusto nila buo na, wala na sila problemahin, ganun. Isang price lang para isang budget lang, no? Hindi na magastos. Pero maganda yung fine-face siya eh, para medyo maintindihan at magiging pulido yung gawa, no? So ayan, hindi ko nilagay yung um,
mga cabinet sa ano, sa kusina. Ngayon, kung after na nito, no, kung agree na tayo, may pinto na dyan, may kulay na to, yan na mismo yung first contract niya. Magagamit mo na yan, as is. Ngayon, yung second naman, maglalagay tayo ng millwork na sasalpakan na natin ng kitchen, no. So, after na ng first contract to, mag-uusapan muna natin yan. Ito yun, no. Pakita ko lang saglit. Ito po ang magiging itsura ng kitchen natin. Yan. So basically dito, pagpasok mo, mayroon kang space para sa mga, kung may umbrella ka o susi, no? May sabitan ka dito, mga sulat, yan. Mga bills ng ano, diyan malalagay. Tapos merong cabinet din dito. It's either glass to, no? Solid wood, no? Or louver type para lagayan ng ano ng mga sapatos. Yan. Para hindi mo na kailangan pasok yung sapatos sa loob. Sapatos, susi, bag, luggage. Lalagay mo dyan, no? Ito actually pwedeng gawing malaking ano to eh. Malaking door, one piece para luggage naman siya. So ayan, no, may provision tayo para may wiring din dito para sa range hood. Kasi pag magluluto ka, no, dito, hindi siya mausok, no? So, malamang usually charcoal na lang yan eh. Charcoal na wood para yung amoy niya. Tapos may provision tayo dito sa oven. Meron tayong oven, saka space, extra space pa. For, alam mo na, yung mga utensil natin, yung mga spices. No? Although pwede pong maglagay ng oven dyan eh. Tapos naglagay lang ako na ng glass dito para may contrast siya. Simple lang ito, cover lang na mismo ng ano eh, na electrical ano natin eh, breaker natin eh. Tapos mayroon tayong provision para sa ref. So kasya dyan. Ano tayo dito? Almost 90 tayo dito, 90 cm eh, yung lapad niya. So saktong-sakto para sa ref. Ngayon dito naman, dito yung naisipan kong lagay yung cupboards, no? Ito pala pwede natin lagyan ng door dito or glass. Cupboards to para sa ano. Hindi kasi pwede ilagay sa ibang lugar. Ito lang ang the best. Eh. Incorporate na natin sa TV area natin. So ito ang itsura ng TV console natin, no? At mga shelves niya. Maluwag siya tignan. So nandiyan na yung saksakan niya. Hindi may saksakan din dito para sa mga accent lighting natin or coffee. Usually kasi sa mga hotel ganyan eh. Almost magkakatabi siya, no? Kasi dito masikip na eh kung maglalagay ka pa ng coffee maker dito. Although pwede naman, better dito na lang. Mas malapit sa coffee area dito sa gilid, no? Ayan. Tingnan lang natin yung time, no? Kasi pwedeng i-adjust yung time dito eh. Para lumilim ah. Ayan. Ayan. So yan, no? Makikita mo yung ano dyan, no? Ito naman ngayon yung shelves na sinasabi ko kanina. Glass. Naglagay lang ako ng dalawang opening dito for ventilation, no? Para sa aircon natin, para pumasok yung hangin. Dito naman, sinarado ko siya for privacy issues, no? Kasi pagpasok mo dito, kailangan medyo tago siya para pag may visitor man, hindi ka nakikita, no? Natutulog doon, no? Ano. So, ayan, no? Parang dumilim, ah. Tinutuyo itong GPU natin. Ayan, no? So, upon entering sa loft, akit tayo, no?
outlet, pinto, no? So basically, magiging ano na to eh, parang table mo na to eh. Parang pinaka-side table na ng bed to eh. Tinatoy lang yung color natin dito sa computer. Pero actually, gray lang din yan. So, ayan, no? Ayan basically yung maging proposal natin para sa millwork. May mga base cabinet tayo dito, no? Sa baba, pwedeng lagyan ng LED light strip dito sa baba. Pwede rin yun. Para medyo maganda tignan. So, sa nakita ko dito, sobrang laki ng wall, no? So, naisipan ko maglagay ng acoustic panel. I-include na rin natin yan para sa kasama sa millwork, no? Para gumanda siya. So, yun ko lang to, no? Acoustic panel siya. So, yung design niya is pwede mo mabago yan, no? Pero wala, I'm not sure kung available yung ganitong design. Pero bumili lang tayo ng modern na acoustic panel para dito. Para hindi siya boring. Kumbaga, interesting siyang tignan. Hindi siya actually wallpaper eh. Medyo makapal siya. Acoustical board na dinidikit. Ina-attach din yan, no, para sa pader. So, para magmukha siyang social, di ba? So, yun ah. So, yun ang acoustic panel natin. Ngayon, tingnan naman natin yung view sa iba-ibang angle. Oh. Sa tingin ko better buksan na natin yung ano eh. Meron din akong layer ng ano dito, furniture. Nag-suggest ako ng furniture dito para to explain no, para bakit nandun yung mga outlet natin. So upon entry, buksan natin yung ano no, yung furniture arrangement natin. Yan. So dinisign ko na rin no, para actually dito ako nagtagal eh. Ayan, may pasensya na kung medyo natagalan. Eh, gusto ko kasi maganda talaga yung kalalabasan. Maganda kasi pag na-visualize mo yung unit, mas na-appreciate mo yung design eh. So, ayan no. May lagayan tayo ng ganyan. Kung malaki may sapatos mo. Dito pala no, dalawang hub to no. Dalawang lutuan. Mga drawer na to, ito pwede nating i-design as chopping board, no? Pull up na chopping board, no? Para dito ka na mag-chop, hindi ka na pupunta ng dining. Tapos dito yung mga kutsara, tinidor, ito mga plates mo naman, no? Tapos dito naman, murong garbage, yung malalagay yung mga garbage ng mga pagkain, no? So ayan, no? Pwede ka maglagay ng wine rack dito. Tapos ito yung magiging dining natin. Gaya na sabi ko na rectangular ang the best na ilagay dito. So, ayan, no. Sa mga kondo kasi ganyan eh. Medyo space, ano eh, kumakain na space yung mga bilog-bilog. Tinry ko na rin. So, medyo masikip siya. Ito lang yung medyo maluwag. So, yan ang proposal natin para sa dining. Nagkakaitsura na siya pag may furniture, eh, no? So, ito sinasabi ko, kakaroon ka ng coffee area dito or a lighting, ano, pwede ka maglagay ng lighting accent dito kung gusto mo. Ayan, pwede ka magmuni-muni dyan. Hindi ka malula, no? Puka lang dyan ng kape, no? So, ayan, everything mo, ano natin, clock natin. Papagawa ka ng ano, pre, ng full height na windows. Either roll type siya or ganito, no? Tela. Pasadya mo siya, full height. So, ayan, masarap magmuni-muni dito sa area na to. Dito, maglagay ka rin ng painting dito. Dito, no? Kaya may mga outlet tayo dito, no? Para dito
dito sa mga floor lamp na to, ang decorative natin. Although pwede ka maglagay ng sofa dito, another sofa o accent na chair. Since gusto ko ipakita na maluwag siya, no, hindi mo na ako naglagay. Maganda rin kasi yung naka ano ka nasa floor ka, alam mo yun. Uh, Maglagay ka ng bean bag dito or what, para maluwag yung area. Tapos meron kang another saksakan dito for kung gusto mo mag-laptop sa sofa or may lampshade, yan, naglagay na rin ako. Another outlet dito, no, para gusto mo mag-charge ng phone. Ayan, yan ang magiging basic furniture na maaring uh, gawin. No? So, ayan, no, ganito yung magiging shelves niya. Display the shelves niya, no, para for privacy. Open naman yan. Bibili ka lang ng ng lit lang naman to, 2 meters. So, may hagdan na nabibili na 3 steps lang, no. Compact siya na tatago siya sa closet. Kasi pag usually may loft ka, kailangan meron ka nun para maabot mo yung mga dapat mong maabot dito sa kasi puro high ceiling Nag-invest ka lang sa ganun. So, ayan, no, pag akyat mo dito sa loft, full height din yung windows natin para natin, ma-feel mo na mataas talaga siya, ma-appreciate mo. Kasi pangit pag dito mo ilalagay yung kortina sa baba Maganda dun sa full height talaga. Dapat dito tago pa nga sa kisame. So ayan ito yung magiging bedroom niya. So ayan ang height niya is 1.3 clear niya from the floor. So yung kapal ng kutsyon mas maganda, medyo manipis para medyo maluwag-luwag siya, no. So medyo makapal lang dahil sa tela. Makita lang yung scale niya, no. Ito yung sinasabi ko kung ba't may outlet dyan. Pwede ka mag-charge ng phone, pwede ka maglagay ng ilaw, ng radyo, or electric fan, no? Small electric fan. Laundry mo, laundry area. At consider na rin to as side table, no? Patungan mo ng mga bagay-bagay. At dito may extrang dito. May hilig kasi ako sa safe So maglagay ka ng dito, mga valuables mo, mga passport, ang pera, mga lahat ng kayamanan mo, lagay mo dyan, no? Tapos lagay mo lang ng vault ng susi. So, at least medyo may taguan ka. Maganda, ibahin mo na lang kulay na ito. Gawin mong same color na lang para tago talaga, no? Wala nakakaalam. So, ayan. Ito, tubular to. 2x3. Bakal to. Kailangan bakal siya, no? Kaya matibay-tibay siya. Nakabolt siya sa pader. Tapos, ang steps niya, mga 7 steps yan Ayan. 250 yung mga taas niyan. So, ayan. So, ayan yung ngayon gusto natin makita yung scale niya. Dapat may tao, no? So, naglagay na rin ako ng tao para ma-visualize mo yung itsura niya. On natin yung tao. Ayan. So, ayan yung itsura ng fully furnished na condo natin. Ito yung itsura ng So, isa-isahin natin, no? Lahat ng views para makita. So, ito yung upon entry. On natin yung tao pala. Ayan. Upon entry, yan ang itsura niya. Fully furnished. Fixture. Pero mga furniture naman nag-iiba pa yan So, ito lang yung suggested na maging outcome. So, kailangan mag-match siya since modern yung paneling natin. Wood panel. I-modern din natin yung mga furniture hanggat maaari. Kasi, nabanggit mo yata Airbnb mo siya, no? So, dapat medyo
Hindi naman sila magtatagal dyan actually. So, yung mga furniture mo, gandaan na natin yung may mga accent siya gaya ng gold, silver, yan. Para medyo inviting. Parang hotel ba? So, ito yung sa gitna. Pag nakatayo ka sa gitna. Pag nawawala yung tao eh, no? So, yan, no? Medyo maluwag siya. Kahit mag-Xbox ka dyan, PlayStation, pwede ka maglaro. Maluwag. Ah, hindi gaya na maglalagay ka ng sofa dito sa bandang harap, no? Medyo limited na yung space niya. Another view. Ay, naglagay na rin ako ng, pwede maglagay ng mirror dito para bago ka umalis, kita mo na yung sarili mo, no? Tapos may relo na rin. Yan. So, pag nakaupo ka naman sa sofa bed, ito ang magiging view niya. Medyo malawag tignan siya. So, hindi siya masikip tignan. Yan naman ang gusto natin, yung maluwag tignan, yung maaliwalas, di ba? So, maglagay ka na rin ng halaman, no? Sa katabi ng bintana para sarap ang pakiramdam, no? Tumambay. So, ayan. Ayan. Another view sa sitting area. Ayan, ito naman ang view. Pag nakupo ka sa dining. So, mas ano siya, no? Hindi siya ganun feeling masikip. Ito naman, pag nakasalampa ka sa floor, kita mo siya, no? Maramdaman mo yung, hindi kailangan maramdaman natin actual eh. Kasi yung iba, nagdo-drawing lang o nagpe-present ng 3D, ano, image lang siya, no? Pero hindi mo na feel eh. Maganda yung ganito na naiikot mo siya eh. Mas na-appreciate mo yung design. Ito naman pag nakatambay ka sa coffee area. Sa ano ka, patanaw-tanaw ka sa malayo, no? So, yan. Ayan ang loft naman natin. Papasok ka yan. Matutulog ka na. So, ginawa kong gray to. Gaya ng sabi ko kanina, iba yung kulay nung ano, no? Kasi minsan inahawakan natin ng kamay yan eh. Pag may kamay siya, syempre, hindi man lagi-lagi madumi yung, ay malinis yung mga kamay natin. So, better, I suggest na gray na lang. Yan. Ayan yung loft natin. Ayan, pag nakahiga ka, ito ang magiging itsura niya. No? Kung in future, eh, gusto mo maglagay ng TV, pero sobrang TV na, no? Para small space. Mas maganda, tulugan na lang para chill, no? So, re-recap natin yung fully furnished, no? Ito yung itsura niya. Ngayon, ewan ko kung pwede nakikita dito yung pinaka-lighting niya, no? Paggabi. Bayin natin yung oras. Para mapakita ko lang yung ano niya. Ayan, no? Magiging maliwanag dyan kasi may ilaw tayo dito eh, sa kisame. Nakita yung ano, no? Magiging ilaw niya sa kisame. All around yan. Na ilaw. T45 na ilaw, no? Ayan. Lampshade ka dyan. Mas meron din tayong provide tayo ng ilaw dito sa under cabinet para hindi madilim. Pag nagluluto ka, kitang-kita mo yung ulam, no? So, ayan. Ayan ang proposal natin. Yung sinasabi ko pala, ng washing machine, ay, yung toilet pala, hindi ko pa napapakita.
Yun to, may tao. Sorry. So, yun, no? Kasama sa package natin, merong shower. No? Tapos, ang accessories lang natin include natin is yung soap holder na hindi ko pa nalalagay dito, no? Kasi wala akong makita ng soap holder eh. So, dapat may bidet dito, yung hugasan ng ano, diba? Yung spray siya, yung spray hose. Oo. Tapos yung may meron ding soap holder somewhere here. Tapos toilet na tissue holder. Tapos itong accessory, no, yung patungan ng tuwalya. Or better, dito na lang sa labas siguro. Sa labas na lang yan para hindi mabasa. Ito yung space, no? Pwedeng lagyan ng, ano, no? Ng washing machine, yung nabanggit ko kanina. Kaya lang, mababasa siya. Kailangan iangat mo siya, no? Kung plano mo mag-washing machine. Kaya sabi ko, ang the best na washing machine is dito sa labas. Although sisikip siya, no? Delete yung counter mo. Kasi although hindi naman sa taas, sa baba, magkasakop siya dito eh. Ganun siya, oh. Sasalpak yung ano dyan. Yung, kung ano kung lalagay mo naman dito sa loob, ang itsura niyan, kaya ewan ko, pag ganyan siya, no? Babasa siya. Or maglalagay ka ng upstand, no? Kaya angat mo siya, yung mabibiling plastic. Tapos tatakpan mo lang siya ng tela or waterproof na ano, curtain para hindi siya mabasa. So ito, no, sabihin mo lang sa akin kung include natin tong glass enclosure sa contract or hindi na. Oh, may mga ibang tao kasi gusto nila tuyo yung ano eh, tuyo itong area na to eh. Ayaw nila yung laging basa ba. Yung lagi, kasi cause ng ano, aksidente yun, nadudulas. Alam ko may mga bata at matatanda. Gaya ko, matanda na. So yun, no? Um, so yun. Yun ang basically fully furnished na itsura niya. So, kung meron kang suggestion na maaaring idagdag, so pakita ko lang uli, no, yung um, first contract natin, yung walang millwork, nabanggit ko kanina. Off natin yung mga millwork, itong mga tao, furniture, yan. Kahit itong acoustic pan, kung gusto mo include na rin, para isa na lang, no? Pero tanggalin natin. Yan. Ito yung first contract. Wala talagang cabinet. Include na rin natin to, itong counter. Power, ayan maging itsura niya pag tinan over namin sa inyo. Kung ayaw nyo ng millwork na dinesign ko, no? Kung meron kayong idea sa millwork, sa cabinet, um, nasa sa inyo po yun kung include nyo po sa amin. Mm. Pero ito na muna anahan natin para matirahan nyo na. Tapos yung millwork, pwedeng susunod yun para face by face, hindi kayo mabigla sa mga gastusin. Mahalaga lang naman itong masimulan siya, matirhan ba. Ngayon, kung consider nyo na yung millwork at kailangan natin mag-produce uli ng another quotation para doon. So, ito yung millwork. Saan ba yan? Ang labo ng mata natin eh. Ayan ah. Sama na dyan sa second contract ay yung acoustic panel na accent wall natin. Pwede pa mabago to. Yan pang mas magaganda. Pero syempre, the more na ano, nagpa-price siya. Tumataas ang presyo. Actually, pwede kayo mamili na lang eh. No? Kayo na lang mamili. Tapos kabit natin. No? Pwede rin yun. Hindi kayo mismo bumili. So yan, ayun yung second contract. Ngayon yung furniture, kayo nang bala. Kayo nang mag-arrange. Pero yung idea, ayan,
let me know lang po kung magpo-proceed tayo sa first contract para ma-quote na ni yung bayaw ko. Siya kasi gumagawa ng quotation para ma-forward ko na yung um, um, scope ng first contract. Tapos saka natin discuss later on yung second contract pag okay na tayo sa una. Ganun lang po. At kumusta na lang po kay paring Mike dyan. Kumusta na rin sa inyo. At balitaan nyo kami. At sa ngayon, yan po ang itsura ng naging kondo natin. Okay po. Sige. Thank you.